sa inyong lahat. Tayo po narito sa ating programang Word Made Flesh sa paghahanda po natin para sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Mga kapatid, tingnan nyo, ang bilis-bilis nating dumarating sa dulo po ng taon ng Eklesiya. We are fast approaching the end of the liturgical year. In fact, 33rd, ibig sabihin sa susunod na linggo na po ang last week of the year of the Church, the Christ the King celebration. Dito po sa ating programa ngayon, makiririnig po natin ng mga pagbasa na tumutukoy na tungkol sa wakas. The day of the Lord that is coming. The sun of justice that will shine with its healing rays. Ang ganda-ganda po noon. Tapos pinagmamasid tayo ng Panginoon at tutukuyin yung mga palatandaan tungkol sa wakas. Pero hindi tayo dapat magambala. Dapat maging tapat tayo, magtanod tayo at maging tapat hanggang wakas. Hindi tayo dapat mahing takutan. Ang dami ho niyang sasabihin sa atin na dapat nating maunawaan. Ang ganda-ganda po ng mga pagbasa natin ngayon. Kaya po, aking mga kapatid sa kaparian, mga religyosa, mga seminarista, mga katekista, mga diakono na naghahanda ng kanilang mga homilya para sa linggong ito. Sana po ikapulutan ninyo na magagamit ninyo sa inyong apostolado ang ating palatuntunan. At sana po, binabati ko rin ang mga kasambahay, mga magulang, mga anak, lalo na yung mga dinadalang hirap. Sana po alay niyo yung inyong mga pinapasan sa Panginoon para pagpalain niya ating programang ito. Kung kaya po, sama kayo naroon sa buong mundo, aking po binabati kayo ng Shalom. Ang Word Made Flesh ay masaya, nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa Pondo ng Pinoy. Darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh. Ngunit para sa inyo na may takot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katarungan. Ito pong ating unang pagbasa ay hango sa kahuli-hulihang aklat ng Lumang Tipan. Sa dulo ho nitong aklat na ito ni Propeta Malakias, Malakay. Malak ho, ibig sabihin sugo. Tapos Malakay, ibig sabihin sugo ko, o kung Malakias yan, sugo ni Yahweh. Ito hong tinutukoy dito ni Propeta Malakias sa dulong-dulo ng kanyang sulatin ay yung pagdating ng araw. Araw na dumarating. The day is coming. 2 beses niya ulit-ulitin itong the day na ito. Ano ba yung the day na ito? The day is coming, sabi niya talaga nag-aalab na parang isang horno, isang oven, kung saan ang lahat ng mga mayayabang at mga gumagawa ng mga kasamaan ay magiging parang dayami. Ibig sabihin tutupukin ng apoy na iyon na talaga namang nag-aalab. Ano nga ba yung ibig sabihin nitong araw na ito? Brothers and sisters, araw, yung the day. Yung sa mga propeta ho, yun ay naging isang parang set scene. Laging paulit-ulit yung paksang yon, the day of the Lord. Anong tinutukoy doon? Ang araw ho kung kailan darating ang Panginoon upang husgahan, upang hukuman ang lahat ng bansa, ang buong sangkalupaan. Sisters, darating at darating yung araw na yon. Yun ang pinangangalandakan ng mga propeta. Ay totoong huling-huling propetang ito, yun din ang kanyang sasalungguhitan sa dulo ng kanyang sulatin. Para bang pinapaalala niya, huwag niyong lilimut-limutan yung katotohanan yun, na darating at darating yung araw na yun. At brothers and sisters, tingnan nyo, sinasabi ho dito na sa araw na yun, talaga namang sisinag o sisilay ang sun of justice, ang araw ng katarungan. At taglay ang kanyang healing rays, yung kanyang nagpapagaling ng mga
silahis na ganyan. Brothers and sisters, napakahalaga ho nitong sinasabi dito ng ating kasulatan ito. Bagamat ang araw na yun ay magiging paghuhukom sa ikapapahamak ng mga mayayabang at gumagawa ng masama, na para sila magiging dayami, talagang tutupukin ng apoy, walang maiiwan na kahit ano doon. Ganun pa man, sa kabilang panig, itong araw na ito ng Panginoon ay magiging, katarungan na magpapagaling para sa mga may takot sa ngalan ko. Sabi niya ganyan. But for you who fear my name, there will arise the Son of Justice with His healing rays. Brothers and sisters, napakaganda kong isip-isipin noon. Para sa mga may takot sa kanyang ngalan. Tandaan natin ngalan, sa wikang Hebreo, sa Biblia ho, ang ibig sabihin ng ngalan ay yung nagtataglay ng ngalang yun. Sa mga ito, yung persona na may ngalang ganoon. Hindi nga ba sa Our Father, dasal natin, Our Father, holy be your name. Hindi lang ho ngalan, ikaw ang pakabanalin. Yun ang ibig sabihin nun, hindi lang yung ngalan ng Panginoon Diyos, hindi yung ngalan, kundi siya mismo, ang Diyos mismo. Yun ho, sa mga tuwid, yung may takot sa akin, yun ang ibig sabihin ng may takot sa ngalan ko. I hope you understand that. Tapos yung takot dito, tandaan natin, yung takot, hindi ibig sabihin ng pangangatog, yung takot ho, kasi paulit-ulit yung sasabihin sa atin sa Salmo, for example, Psalm 111 verse 10, ang takot sa Panginoon ang simula, ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Teka muna, ano yung takot na yon? Yung takot yun hindi pangangatog, kundi pag-ibig ho. Tulad bang, ako may takot ako sa tatay ko. Hindi takot dahil, ewan ko ba, gugulpihin niya ako, papaluin niya ako, paparusahan niya. Hindi ho ginawa ng tatay ko yun sa akin. Hindi ho kailangan gawin. Nasabi ko na nga ho sa inyo, magsasalita pa lang ang daddy ko, naku, umiiyak na ako sa hiya. Napapahiya ako kung bakit nabigyan ko siya ng ganung sama ng loob. Yun ho yung takot na sakdan ng damdamin, hindi ho yung pangangatog. In other words ho, yung takot na yun ay katumbas ng pag-ibig. Yun ho yun. Ang sinasabi sa mga tuwid ng Panginoon dito, ngunit para sa mga may pag-ibig sa akin, sabi niya ganyan, ang araw na yun ay ang araw ng pagbubukang liwayway, nung araw ng katarungan na magpapagaling. Francis, ang ganda-ganda noon. Tingnan nyo, yung araw na hinihintay-hintay natin na darating at darating, He will come again. Parang ganun yun eh. Itong araw na ito ay magiging kaparusahan at paghuhusga para sa mga masasama at sa mga mayayabang. Tandaan ho natin yun, yung mayayabang at mga gumagawa ng kasalanan, ng kasamaan. Magiging paghuhukom at paghuhusga sa kanilang kaparusahan. Pero para sa mga nagmamahal sa Diyos, yun ay magiging bubukang liwayway nga ng araw ng katarungan. By the way, pag narinig niyo ho yung araw ng katarungan yun, dito ho nang gagaling yung parang Pasko. Kasi ho, ano nga ba yung pinagdiriwang sa araw ng Pasko? Yung araw ng Pasko ay pinagdiriwang ng December 25th, no? Hindi naman ho, ibig sabihin nun, pinanganak si Jesus nung araw na yun. Ayun ho mga Kristiyano noon sa Roma, yung ho mga kapanahunan nilang yun, yung mga kababayan nila noon, nagdiriwang ho ng isang napakadakilang kapistahan noon. Ano yung kapistahan yun? The birth of the Son, Sol Invictus, the unconquered Son, Ang saya-saya kasi pagkatapos ng napakalamig na winter, taglamig, abay, sumisilay uli yung sun, yung araw na nandun ho uli, tapos lalamig uli yun, of course, no? Pero yung kapistahan ho yun, talagang ganding-gandi yung pagdiriwang nila. Doon ho na, yung mga Kristiyano naman ho, nagdiriwang din nung araw na yun, ng kapistahan ng Son of Justice. Ito ho, Sol Justitiae. Dito ho galing yung kay Malakias. Brothers and sisters, para ho sa atin, tandaan natin, darating at darating ang Panginoon, yung araw na yon ng Panginoon. Pero para sa ating nagmamahal sa Kanya, ito yung pagsilang ng araw ng katarungan na hinihintay-hintay po natin.
Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga tao ito na sila'y maghanap buhay at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay pagpapatuloy ng ating pakikinig kay San Pablo ho sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Thessalonica. Tandaan ho natin, si San Pablo ho, tulad din naman ng ibang mga apostol na nagsulat, San Pedro for example, Santiago, ganyan, San Judas, San Juan. Yung mga sulat ho lang yun, hindi naman friendly letters yun, you know. Sumusulat sila dahil wala lang sila magawa. Hindi ganun yun. Yung pagsulat ho nila ay upang tugunan yung mga pangailangan ng iba't ibang mga eklesiya na yun, yung mga churches na yun, na tinatag ni San Pablo, for example, dito sa puntong ito, halimbawa doon nga sa Thessalonica, mga eklesiya ho na alam niya nangangailangan ng kanyang paggagabay. Hindi ho, wala ka ho kasing cellphone noon, wala namang telepono noon o something that way na makakapag-ugnayan sila kaagad. Sulat ho ang ginagamit nila. Yun ho mga Kristiyano niya doon, alam niya meron silang dinadaan ng mga problema, meron silang mga katanungan. Paano niya masasagot ngayon? Ayun, sumusulat siya sa kanila. At dito sa puntong ito, sa chapter 3 nga, sinasabi ho dito, pinanggadidiinan ni San Pablo na dapat nila siyang tularan. For you know how one must imitate us. Ang ganda-ganda ho nitong sinasabi niya dito. Siya ho ang dapat maging huwaran ng kanyang mga Kristiyano doon. Talagang pwedeng lang tignan yung kanyang halimbawa at tularan yun, sundan yun. Tulad din naman na si San Pablo ay tumulad sa ating Panginoong Hesukristo. Ganun ho yun eh. Dapat ho talagang yun ang katatanda sa atin, yung mga magulang, kami ho mga kaparian, dapat pamarisan. Kung kaya, dapat ho talagang maging huwaran. Importante ho na gano'n ang mangyari. Kaya pagdasal niyo kami mga pare ho, para talagang lagi niyo kami makita at matularan ninyo kasi sinasabuhay namin yung aming pinapangaral. Kung hindi man namin nasasabuhay yun, talagang pakinggan yung tinuturo. Yun ho ang dapat na maintindihan doon. At sana yung mga kaparian nga at yung mga magulang, yung mga tatanda, sana yung tinuturo nila maisabuhay nila para mas madali sa matularan. Dito ho, pinipresenta ni San Pablo ang kanyang sarili na dapat pamarisan. Bakit siya dapat pamarisan? Kasi sabi niya, we did not act in a disorderly way among you. Hindi kami naging, magulo, maintriga, maligalig, habang nasa piling niyo kami. Hindi, Kami ay kumain ng pagkain, hindi namin, sabi niya, hindi kami tumanggap ng pagkain libre. Sabi niya ganyan, mula sa sino man sa inyo. Tingnan niyo, pagmamalaki yun sa Pablo yun. Yung kanyang mga kamay, sabi niya, itong mga kamay kong ito, naging pinagmumula ng aking kinakain. Sabi niya ganyan, kasi nagtatrabaho siya noon. Ano nga ba trabaho niya noon? Ang trabaho niya noon ay gumagawa siya ng mga tolda. He was a tent maker or a basket weaver. Yun ang naging trabaho ni San Pablo. Kaya pinagmamalaki niya, hindi kami nakasalalay sa sino man para pakanin kami. Sabi niya ganyan. Hindi, araw at gabi, we work. Sabi niya ganyan. So as not to be a burden to any of you. Tingnan niyo yun, ganun ho dapat yun. Oh, by the way, sa kapanahunan ho ni Jesus, ang isa hong rabi ay hindi pwedeng maging rabi kung wala siyang trabaho. Ganun ho yun. Hindi siya pwedeng maging rabi pagka wala siyang trabaho. Kaya dapat lahat nagtatrabaho. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, naging alwagi, naging karpintero for a long time before He started preaching. Bakit? Kasi hindi ka paniwala ang isang nangangaral na wala namang trabaho.
Kasi parang ginagamit niya yung pangangaral niya bilang para siya makakain. Hindi pwede yun. Dapat may trabaho siya. Ito rin sa San Pablo, ganun. Talagang sasabihin niya sa kanila, teka, tularan niyo ako kasi ako nagtrabaho ko sa piling niyo, hindi ako nakasalalay sa sino man. Tapos sabi niya, not that we don't have any right, hindi dahil wala kami karapatan na dapat tustusan nyo kami. Total, ginugugol ko naman ang aking panahon sa pangangaral sa inyo, pagtulong sa inyo. Natural lang yun, dapat tulungan nyo rin ako, Kasi sasabihin ni San Pablo, for example, at sasabihin ko ni San Lucas, na ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Sabi niya ganyan. Itong apostol na ito, nangangaral siya, kung kaya dapat tulungan siya, matustusan, kasi wala naman siyang gawaing iba, kundi ang tulungan sila sa kanilang pamumuhay bilang espiritual. Ganon din ho yung mga kaparian natin ngayon. Wala ho sa ilang ibang trabaho, kundi ang tulungan tayo, pangasiwaan tayo, magmisa para sa atin, tulungan tayo sa ating mga pangailangan. Kung may sakit, talagang tulungan yun, ay pagdasal. Yun ho ang kanilang trabaho. Full-time job yun nun. Kung tutuusin, yung mga parish priest lalo na natin. Kung kaya dapat tustusan natin sila. Yun ang sinasabi dito ni San Pablo, not that we don't have any right, Rather, we wanted to present ourselves to you as a model. Sabi niya, gusto namin ilantad ang aming masarili sa inyo bilang huwaran ninyo para matularan nyo kami. Sabi niya ganyan. In fact, sabi niya, when we were with you, we instructed you that anyone who is unwilling to work should neither eat. Kung sinabi dito ni San Pablo, napakahalaga ho nitong sinasabi niya sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 9 na po. Verse 10. Sabi niya, pagka ayaw ng isang taong magtrabaho, dapat hindi siya kumain. Kasi sinabi niya ho ito kasi naririnig namin na may mga iba sa kanyang mga Kristiyano na hindi nagtatrabaho, kundi busybodies lang sila kung ano-anong ginagawa, nanggugulo lang, not minding their business, not keeping themselves busy, but minding the business of other people. Hindi dapat ganun ang isang Kristiyano. Yung mga Kristiyanong ganoon, yung mga taong ganoon, sabi niya, tinuturuan ko sila, hinihikayat ko sila sa ating Panginoong Jesucristo na magtrabaho ng matahimik at kumain ng kanilang sariling pagkain. Hindi yung nakasalalay sila sa iba, Hindi. Kung pwede ka magtrabaho, may lakas ka, may kalusugan ka, may kakayahan ka, magtrabaho ka. Hindi yung palamunin ka ng iba. Hindi, nakakahiya yun, Brothers and sisters, narinig niyo yun? Tingnan niyo itong apostol na ito, he was very socially minded. Hindi lang relihiyon ang tinuturo niya, kundi yung relihiyon na yun, dapat maka-apekto sa ating panlipunang pakikitungo. That's very important, brothers and sisters. No wonder the church has her social teachings also. Kasi yung kalakip yun ang ating pananampalataya. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, ganun ang ginawa. Nagtrabaho siya. Importante yung larangan ng pagtatrabaho. Sa San Pablo din nagtrabaho. Kung kaya ang church ganoon, nagtatrabaho siya, nagtuturo siya tungkol sa dangal ng trabaho at nagpapakita siya ng halimbawa. Sana matutunan natin ito. Shalom to you all. This is Father Jun Linga, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word made flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful.
And so I like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nag-uusapan ng ilan sa kanila ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa-bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan, ng mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at ang mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit, bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataong ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit, hindi mawawala ang isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ito mga kapatid ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, ninyo itong ebanghelyong pinahayag ko sa inyo ngayon, medyo matindi ho ang dating. Ano nga bang nangyari dito? Nandito ho tayo sa bandang dulo na ho na pangangaral ni Jesus. Kasi ho, umpisa sa chapter 22, nandito ho tayo sa chapter 21 eh. Chapter 22 ho, naku, mag-uumpisa na ho yung mga kaganapan sa huling hapunan. O edi, pawakas na ho itong istorya ng Panginoon. Kasi yung huling hapunan, introduction na yun sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Sa mga katuwido, nandito na tayo sa dulo ng pangangaral ni Jesus. At tingnan nyo, itong pangangaral ni Jesus na ito ay tumutukoy tungkol sa wakas. Bakit nga ba binabasa itong ebanghelyong ito? Tulad din naman nung unang pagbasa natin tungkol sa araw ng Panginoon na darating. Kasi ang pananampalataya natin si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Nandito na ho tayo sa ika-33 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Abay, sa susunod na linggo, ang huling-huling linggo na ho ng karaniwang panahon sa Eklesiya.
In fact, ang huling-huling linggo ng taon ng Ecclesia, that it will be the last Sunday of the liturgical year, the church. In fact, pagkatapos ng next Sunday, ay Adviento na naman ho. Bagong taon na naman sa Ecclesia. You know? And so, hindi yun nakapagtataka, tutukuyin ng ating mga pagbasa ngayon ang tungkol sa wakas. Kasi nagwawakas ang taon ng Ecclesia. The church's year, liturgical year, is coming to a close. And so, pinapaalala ho sa atin ang pagwawakas. Ano nga ba nangyari dito sa ating istorya? Ito ho, ang mga tao ho na dito sa umpisa ng ating ebanghelyo, ayun, na manghang-mangha sila doon sa templo. Kasi yung gaganda talaga ng mga batong naroon. Yung mga palamuti nito, the votive offerings, kasi mga nadidekorasyon na ang templo ho ng napakarangya. For one thing, the Temple of Jerusalem was one of the ancient wonders, And so, manghang-mangha sila, at manghang-mangha sila nung sinabi ni Jesus, yung sinabi niya sa verse 6. So, sabi niya, nakikita niyo ba ang lahat ng ito? Darating ang araw. Darating na naman ang araw. Darating ang araw na walang bato na makikita kayo sa ibabaw ng bato. Lahat ito'y iguguho. Grabe. Can you imagine, brothers and sisters, kung anong ibig sabihin nun? Iguguho lahat yung mga batong yun na nakikita nila. Yung templo, yung muog na yun, yung how do you say, the walls of the city. Iguguho yun. Sabi niya ganyan. Brothers and sisters, tatanungin siya ng mga disipulo niya. Guro, kailan mangyayari ito? Ano magiging palatandaan? Malapit na maganap ang mga ito. Brothers and sisters, kung tutuusin yung inihula ni Jesus na yun, magkakatotoo at magkakatotoo in a literal way. The year 70. Mga 40 years after Jesus spoke this. Kasi the year 70, palilibutan ho ng hukbong Romano ang Jerusalem. At dahil ayaw nila sumuko at hindi sila susuko, talaga namang wawasakin ho ng hukbong Roma ang buong Jerusalem na yun, pati na ho ang templo. Wala hong batong iiwan na nakatayo pa. Of course, may exception. May iiwan ho sila, the Western Wall. The Western Wall na is known now as the Wailing Wall. Hanggang ngayon, pagka nagpunta kayo sa Jerusalem at pinupuntahan nyo ng mga nag-pilgrimage doon, nandun pa ho ang Western Wall. Kala ko ba guguho ang lahat? Walang batong iiwan sa ibabaw ng bato. Tama ho, ginuho nila ang lahat. At iniwan nila purposely yung Western Wall na yon. Pagka nakita nyo, ang lalaki ng mga batong ginamit, ng mga bloke-bloke talaga na solid na solid. Bakit nila iniwan yon? Bilang banta sa mga Israelita. Next time, don't mess up with us. Huwag nyo subukin ang lakas namin. Nakita nyo itong mga batong ito. Akala nyo, impregnable. Akala nyo, hindi maguguho, hindi mawawasak. Winasak namin. Yan lang ang tinira namin. Tingnan nyo. Oh, brothers and sisters, totoo nangyari talaga. Winasak nila. Itinira nila yun purposely. Para ipaalala sa mga Hudyo, never again should they try the might of Rome. Ganon po yun nangyari. Brothers and sisters, yun ang mga salita ng Panginoon, nagkakatotoo at nagkakatotoo ho. Let's understand that Jesus is the spokesman of God. In former days, God spoke to our forefathers, our ancestors, through the prophets. But now, in these last days, ito ho yung beginning ng letter to the Hebrews, in this last day, God spoke to us through a Son, and that's Jesus Christ. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang sagot ni Jesus, ang tinatanong nila, kailan mangyayari ito? Ang sabi niya, talagang mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ni inuman. Kasi maraming darating sa ngalan ko. Brothers and sisters, narinig nyo? Marami ang darating sa ngalan ko na magsasabi, ako na siya. Alam niyo, hindi ko mapaniwalaan na may mga taong ganoon na nag-aangkin na sila si Jesus ngayon. Ganun ho eh. I mean, it's unbelievable. Pero may mga taong nag-aangkin na, I am He, at the time has come. Sabi ni Jesus, don't follow them. Napaka-importante ho noon. Huwag natin silang susundan. Ang sabi ni Jesus kasi, pagka nakarinig kayo ng mga digmaan, mga himagsikan, huwag kayong matatakot. Bakit? Kasi yung mga bagay na ganun dapat mangyari muna.
pero hindi kagad darating. Hindi kagad darating ang wakas, sabi ni Jesus. Mababalitaan nyo, nations will rise against nations and kingdoms against kingdoms. Sabi niya yan. Tapos magkakaroon ng mga lindol, mga tagutom, mga peste, ganyan, sa mga lugar na ganyan. Talagang magkakaroon ng kagilagilalas, kagimbal-gimbal ng mga bagay mula sa kalangitan. Sabi niya, pero bago mangyari ang lahat ng ito, meron muna mangyayari sa inyo. Sabi niya ganyan. Nakakagimbal ho yung sinasabi dito ng Panginoon. Hindi tayo dapat matakot sa mga pangyayaring ganoon. Pero sabi niya, bago mangyari ang lahat ng iyon, makikita nyo, darapin muna nila kayo. Uusigin nila kayo. Franciscus, itong mga bagay nito, nangyari ho ito sa mga Kristiyano noong una. At pwede pa rin mangyari kung tutuusin. At hindi lang yun, ipagkakanulo nila kayo sa mga sinagoga, sa mga bilangguan. Okay? And they will have you led before kings and governors. Bakit? Dahil kayo yung mga Kristiyano. Dahil sa aking pangalan. Sabi niya, dahil sa akin. Dahil mga mananampalataya ko kayo. At ito'y magiging pagkakataon sa inyo, sabi ni Jesus, na magbigay sa akin ng patutuo. Franciscus, tignan niyo yun, inihula ho ni Jesus ang isang napakasakit na pangyayari. Pwede ho dahil sa ating pagiging tapat kay Jesus, pwede ho tayong usigin. Pwede tayong pahirapan. Narinig niyo ba sinasabi ko? Hindi ho pwedeng napakadali lang ng buhay natin. I hope it will never happen to us na talagang, sasapitin natin yung sinapit ng ating unang-unang santong Pinoy, si Lorenzo Ruiz. Pinatay ho siya dahil sa kanyang pagiging Kristiyano. That's why he is a martyr. Martyr ho, ibig sabihin, sumaksi siya. Saksi ho ang ibig sabihin ng martyr. Sumaksi siya hanggang sa pagdanak ng kanyang dugo. Hanggang sa pagbubuwis ng kanyang buhay. Tingnan nyo yun ang unang-unang santong Pinoy. Yung ikalawa, ganun din. Si Pedro Calungsod. Franciscus, we don't know, kung sasapitin natin yung mamamatay tayo para sa ating pananampalataya. Pero wag ko magduda. Hindi ho tayo pwede mamatay para kay Jesus kung hindi tayo handang mabuhay para sa Kanya. We cannot die for Jesus if we are not ready to live for Him. Napakahalaga ho ng bagay na iyon. Ano man ang pinaplano ng Diyos para sa atin, ang importante lang, sigurado tayo na tapat tayo sa Diyos, tapat tayo kay Jesus araw-araw. Importante ho yun. Na yung tinuturo niya at inuutos sa atin, sinasabuhay natin. Yun ang pinakamahalaga doon. Kesyo, huhulihin tayo, darapin tayo, ipipreso tayo. We don't know that. Pero ang tiyak ho ay hindi mangyayari sa atin yun kung hindi tayo tapat sa Kanya. Hindi ho tayo ipipreso. Kasi ikakaila natin siya. Hindi ho yun. Ang importante ho, tapat tayo sa Panginoon anumang sandali, anumang araw. Kung mangyari man yun o hindi wala ho tayong pakialam doon. Ang importante ho, tapat tayo lagi sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito, tandaan niyo hindi kayo kailangan maghanda ng inyong depensa, ng inyong pagtatanggol sa inyong mga sarili. Hindi kailangan. Bakit? Ako mismo magbibigay sa inyo ng isang karunungan sa pagsasalita na hindi pwedeng pabulaanan, hindi pwedeng tutulan ang inyong mga kaaway. Franciscus, look at that. Hindi ho tayo kailangan mabalisa. Paano kung pagtatanggol sa sarili ko pagka dumating yung panahon nyo? Hindi kailangan yun. Ang kailangan natin ngayon ay mamuhay tayo ng matapat kay Jesus. Talaga yung tinuturo niya, tinuutos niya, lalo yung magmahal tayo, magpatawaran tayo, maging matulungin tayo, lalo sa mga nangangailangan, gawin ho natin yun. Kung sakaling dumating yung panahon na talagang darakpin tayo, tapos ihaharap tayo sa mga hari, mga gobernador, mga namumuno, dahil mga tapat tayong alagad ni Jesus, mga disipulo tayo ni Jesus, ay huwag tayo mag-alala. Siya mismo, si Jesus mismo, ang nangangako sa atin, bibigyan niya tayo ng karunungan, hindi pwedeng pabulaanan ng sinuman. Franciscus, you don't have to be afraid. Yun ang sabi ni Jesus. Tapos sa verse 16, sabi niya, you will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends. Franciscus, narinig niyo yun? Pwede daw tayo ipagkanulo ng ating mga magulang, ng ating mga kapatid, ng ating mga kamag-anakan, ng ating mga kaibigan. In fact, some of you will be put to death. Sisters, ilan sa atin papatayin? O hindi ho bago ito. Nangyayari ho ito at nangyari na ito. At pwede mangyari pa uli. Sisters, alam nyo ba,
sa China ho, sa Russia, noong mga kapanahunan na lumipas, mga 60, 70 years ago, Kung tutusin hanggang ngayon ho, abay, sa China, for example, yung mga kapatid natin, mga Kristiyano doon, talaga namang inuusig hanggang kamatayan ho. At mismo, yung kanilang mga kapatid, mga kamag-anakan ho, ang nagkanulo sa kanila. I mean, that was the sistema ho yun eh. Yung komunismo ho noon, talagang winasak ho yung mga pamilya. Yung mga pamilya mismo ang dapat magsuplong sa kanilang mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kung nakikita nila, mga Kristiyano sila. Ganun ho. Nangyari ho yun. At sinasabi ni Jesus, pwede mangyari yun. Sana hindi mangyari. Pero brothers and sisters, tandaan ho natin. Kung mangyari man yun o hindi, you will be hated because of my name. Sabi niya ganyan. But, not a hair, not a hair. Ni isang hibla ng inyong buhok ay masisira. Sabi niya ganyan. Hindi pa hintulutan ng Diyos yun. Hindi pa hintulutan ng Diyos yun. Walang pwedeng mangyari sa ating napakasama. Hindi natin mapapanaigan. Bakit? Tutulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Jesus dito, by your perseverance, sa pamamagitan ng inyong pagiging tapat hanggang wakas, maililigtas niyo ang inyong mga buhay. You will secure your lives. Friends and sisters, of course, itong life na ito, hindi lang dito sa lupang ito. Kung tutusin nga, pwede pa tayong patayin, sabi ni Jesus. Pero ang tinutukoy ng Panginoon dito, you will secure your lives in the hereafter, in the life with God. Friends and sisters, tingnan nyo, ang importante ho, maging tapat tayo sa Panginoon sa tuwi-tuwi. We should persevere till the end. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. In fact, sasabihin niyang malinaw na malinaw yun kay San Mateo. Sabi niya, he who perseveres till the end will be saved. Yun ang sabi niya. Kapag naging tapat tayo sa Panginoon, hanggang wakas, tayo yung maliligtas. Hindi yung naging tapat lang tayo sa umpisa tapos nag-give up. Hindi ganon. Dapat magpatuloy tayo sa katapatan natin kay Jesus. Nasa atin ho yun. At tutulungan tayo ng Panginoon na maging tapat. Pero tayo ho ang dapat maging tapat. Tulad ng siya'y naging tapat sa atin hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi niya ho inayawan yung kamatayan. Kahit na nung tinutuya siya, inuusig siya, bumaba ka sa krus, mananampalataya kami sa inyo. Hindi siya bumaba. Mamamatay sa krus dahil sa pagmamahal niya sa atin. Sabi niya sa atin, wala nang higit pang pag-ibig kaysa rito na yalay na isang buhay na isang tao ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yun ang ginawa ni Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin sa krus hanggang kamatayan. Tayo rin dapat ganoon. Francis, ano ba tinuturo nito sa atin? Ang dami ho. Na talagang darating at darating ang Panginoon. Hindi ho tayo dapat magduda doon. He will come again in glory to judge the living and the dead. Yun ang ating pananampalataya. So I believe in God. Yun ang sinasabi natin. Christ has died, Christ has risen, Christ will come again. We know that. We should be very sure of that. And we should be looking to that. Tayo ho ay mga tao na tumitigin doon sa wakas. Eschatology. Yun ang ibig sabihin nun, yung wakas. Darating at darating ang Panginoon sa wakas. Yun ang dapat natin sa alang-alang. Christians are an eschatological people. Ang mga Kristiyano ho ay mga taong nakatingin doon sa malayo, hindi doon sa panggayon lang. Hindi tayo pandito lamang. Our citizenship is in heaven. Our Father in heaven. That's right. Tigaron tayo, hindi tayo tiga rito lang. Kaya, dapat tumingin tayo sa malayo. Hindi lang yun. Hinihintay-hintay natin ang Panginoon. Pero ganun pa man, talagang sangkot na sangkot tayo din sa buhay na ito. Ibig natin talagang maging tapat sa Panginoon dito sa buhay na ito. Hindi lang sa kinabukasan. Hindi, ngayon ho, tapat tayo sa pamamagitan ng ating pagpatutuo sa Kanya. Brothers and sisters, sabi nga sa atin, dapat mamuhay tayo ng marapat, ng magandang-maganda, ng tapat na tapat sa Panginoon. Bakit? Sabi kasi, baka tayo na lang ang maging Bibliyang babasahin ng ating kapwa. We better live our lives very, very well, faithful to Jesus Christ. Why? Because we might be the only Bible people will read. Yung buhay ho natin. Sana mabasa nila sa atin ang ating Panginoong Jesus. Sana po makita nila sa atin, tulad ng sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin, talagang
matularan natin si Jesus at talagang matularan tayo ng iba. Sa ganung paraan, naluluwalhati ang Diyos. Sana magtulungan ho tayo. Ito ho ang layunin ng Word Made Flesh, na talagang mapaliwanag sa atin ang salita ng Diyos para maisabuhay natin. Kaluwalhatian ho ng Panginoon itong masabuhay natin dahil mas marami pa siguro makapananampalataya. Yun ho ang ating layunin. Siya nawa. Father June, marami po kami mga lumats ng mga poon sa bahay. Pwede na po ba i-dispose kahit blessed ang mga ito? Hi, Abby. Thank you very much dito sa tanong mo. Marami po kaming mga luma at sirang puon sa bahay. Ayos lang po ba na i-dispose na ang mga ito kahit blessed ang mga ito? Ang ganda na ganda lang iyong tanong at importante. Alam niyo yung mga Hudyo, sa daan-daang taon ng kanilang kasaysayan, you can imagine, ang dami nilang mga relihiyosong mga gamit, Kunyari, mga kopya ng Biblia, etc. Ganyan. Ano ginagawa nila? Meron silang isang room, para bang storeroom, ang tawag nila geniza, at doon nilang lalagay yung mga luma nilang mga gamit ng pangrelihiyon. At tayo, wala naman ata tayong ganun eh. Pero siguro pinag-uusapan natin dito mga puon na babasagin, Yung kunyari, iskayola, something like that. Kasi kung kahoy ito, malamang hindi naman sisirain ito eh. Siguro malamang pwedeng ayusin pa o something. Hindi dapat itatapon ito. Kunyari, kung i-dispose, ang ibig sabihin ng dispose dito, tatapon mo sa basurahan. Hindi ganon. May napagtanungan ako na sila daw ang ginagawa nila, nililibing nila yung mga gamit nila gano'n. Siguro pwedeng gawin yun eh. Ako, I would rather suggest, kunyari kung iskayola yun, pwedeng durugin yun, kasi pwede naman durugin, Tapos ilibing ng maayos, Hindi yung itatapon mo lang kung saan. Ililibing mo rin siya, something like that. Kung kung mas matibay na material to, siguro hindi naman sisirain talaga eh. Ang most probably, ang sinasabi nyo dito, mga bagay-bagay. Kunyari, mga larawan na, yung punit na, sunog na, ewan ko kung ano. Siguro pwedeng siguro sunugin na yon, para hindi, pero yung pinagsunugan, hindi mo tatapon sa basurahan. Ganon din ang labas nun eh. Just to show your religious sensitivity, siguro binabaon mo yon. You don't just throw it anywhere, Alam niyo ba for example, yung hostia, kunyari, na nahulog at nadumihan, na hindi mo naman pwedeng ipakumunyo na yun, Yun, nilulusaw yun, Nilulusaw, nilalagay sa tubig, nilulusaw. Tapos yung tubig na yun, na paglusawan nun, hindi mo tinatapon sa daluyan ng gripo, something like that. Hindi. Tinatapon yun sa isang tinatawag na aquarium, isang banal na bagay, na lugar, o kaya sa isang paso, na hindi tatapak-tapakan. Ipinapakita nun na you're sensitive, blessed itong bagay na ito. Kung kaya ganon, I think that would be very good. Father John, bakit po pag pumupunta sa simbahan, lumuluhod? Hi, Kane. Salamat sa iyong tanong. Bakit po pagpupunta sa simbahan, lumuluhod? Very nice. Magandang tanong to dahil napansin mo lumuluhod. At sana tama yung pagluhod, ha? Lumuluhod tayo sa simbahan kasi nandun sa harapan si Jesus, sa tabernakulo. Siguro alam mo yun, yung tabernakulo kung saan nandun yung Blessed Sacrament, yung hindi naubos na hostia, pagkatapos ng misa, nilalagak yun, nilalagay yun dun sa loob ng tabernakulo. Meron pang kandila doon, di ba? Dahil nandun ang Panginoon sa simbahan, sa harapang yun, pagka pumapasok ka sa simbahan, bilang tandahan ng iyong paggalang sa Panginoon, lumuluhod ka sa kanyang harapan. Uy, hindi tayo lumuluhod kahit na kanino. Lumuluhod lang tayo sa Panginoon. At yun ang ginagawa natin dahil nandun siya sa harapan. Kung kaya nga, tama yun.
At mga magulang, sana bigyan nyo ng magandang halimbawa yung mga anak nyo pagka lumuluhod ho. Yung tuhod, tumatama dun sa sa sahig. Ganon. Hindi yung parang sasayaw ka lang. Tsuk, yung, nakakatawa eh. Buti hindi, nakaupo ako eh. Kung nakatayo ko, demonstrate ko sa inyo yun. Nakakatawa kung minsan. Basta, pagka pumupunta sa simbahan, lumuluhod, kasi nandun sa harapan si Jesus, ginagalang natin siya. Father June, Holy Spirit po ba yung kaluluwa ni God? Hi, Gail. Thank you very much sa iyong napakagandang tanong. Father June, Holy Spirit po ba ang kaluluwa ni God? Aba naman, kaluluwa ni God. Tandaan natin, ang Holy Spirit ay ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Kasi nandun ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kasi kaluluwa, parang iyan ang prinsipyo ng buhay. Yun ang ibig sabihin ng prinsipyo ng buhay. Hindi kasi ganun ang pag-uusapan natin pagka ang Diyos ang pinag-uusapan. Ang Diyos ay, pinagbubuhatan ng lahat ng buhay. You know? Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay isa lamang Diyos. Yung Ama at ang Anak, nagmamahalan sila ng lubos. Yung pagmamahalang yun, talagang ganap na ganap, perfectong-perfecto. Yun ang tinatawag nating Espiritu Santo. Yung spirit nila, yung diwa nila. You know? Para bang yung, kunyari, ang tatay at ang nanay, you know? Nagmamahalan silang lubos, di ba? At ano mangyayari? Dahil sa pagmamahalang yung nila, magkakaroon sila ng isang supling, you know? Yung supling na yun ay hindi mo masasabihin kaluluwa ng tatay at ng nanay, di ba? You know, yung supling na yun, masasabi natin, in a certain way, yun yung Espiritu Santo, yung pag-ibig ng Ama at ng Anak, Anak at ng Ama, yung pag-ibig na yun ay talagang konkretong-konkreto, yun ang Espiritu Santo. Hindi madali para sa batang maliit maintindihan to. Kung tutusin, hindi naman madali kahit na kanino maintindihan to. Pero yun ang ibig sabihin. Siguro hindi masyadong tamang sabihin kaluluwa siya ng ni God. Okay? Sa ating 33 linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, naku, ang dami-dami hong pinaulan sa atin ng Panginoon ng mga katuruan na po, ang mga paalala. At doon po sa unang-una nating pagbasa, sabi ko nga galing sa huling-huling aklat ng Lumang Tipan, aklat ni Malakay, aklat ni Malakyas, doon ho narinig natin ang tungkol doon sa araw na darating. Araw na darating na nagpapaalala ng paghuhukom ng Diyos. Ito'y binabasa natin kasi nasa dulo na ho tayo, you know, ng panahon ng Eklesiya, yung taon ng Eklesiya. In fact, next week, sabi ko nga sa inyo, ang huling-huling linggo na. And so, Christ the King na ho yun. At narinig ho natin yung isang parirala doon, the phrase, Son of Justice, yung araw ng katarungan. Kung tutuusin para sa ating mga Kristiyano, yung araw ng katarungan ay konektado kay Jesus. Siya ang pinatutungkulan noon. Si Jesus na sisilay bilang araw ng katarungan, magdadala sa atin ng kagalingan. Hindi lang kagalingan pangkatawan, kundi kagalingan ng pagkaluluwa ng buo nating pagkatao. Yun ang tinatawag nating kaligtasan. Tapos dito sa ikalawang pagbasa natin, mula uli sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, narinig natin doon na talagang pinagdidiin-diinan ni San Pablo na dapat natin siyang tularan, dahil tinaran din naman niya si Jesus, sa isang mahusay at maayos na pamumuhay, nagtatrabaho ng mataimtim, ng puspusan, upang hindi tayo makabigat sa kanino man, kundi makatulong pa nga ito, makatulong pa tayo sa iba. Basta, yung ayaw magtrabaho, huwag kakain, sabing ganyan. Ito ho'y nagsasalungguhit ng pagtuturo ng Eklesiya tungkol sa panglipunang, katuruan, yung social teaching of the church. Napakahalaga ho noon. Namumuna ho ang Eklesiya sa puntong ito ng pagpapahalaga sa panglipunang dimensyon, ng pagtatrabaho ng paggawa.
No? Tapos ho, itong ebanghelyo natin, nakita ho natin dito kung paanong talaga namang darating at darating ang Panginoon. Ang talagang pinagdidiin dito ni Jesus, sa wakas ng panahon. Pero kailan yung wakas na yun? Wala nakakaalam, sa mga katuwid, ang hamon dito ng Panginoon ay maging handa tayong lagi. Talagang mamuhay tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng nararapat. Kung meron mga pagsubok na darating, pag-uusik na darating, hindi tayo dapat mahintakakutan. Dahil tutulungan tayo ni Jesus na talagang maipaglaban ng katotohanan at wala tayong dapat ipangamba doon. Magwawagi tayo. Yun ho ang ibig sabihin, ang isang Kristiyano dapat nakatingin doon sa malayo, sa hinaharap, sa wakas. Nagiging marunong ho tayo dahil doon pagka nagkataon. At of course, dapat nating pangatawanan yung ating katapatan kay Jesus hanggang wakas. Yung magpapatuloy hanggang wakas, yung unang maliligtas. Yun ho ang ibig sabihin ng pagiging martir. Tayo ho'y saksi ni Jesus hanggang sa wakas. Gawin ho natin panalangin ng lahat ng ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa iyong napaalala sa aming mga katuruan, mga katotohanan dapat naming isabuhay at ibig ho naming isabuhay sa tulong ninyo, sa tulong ng Espiritu. Abba, itinataas po namin, pinapanalangin sa inyo ang lahat ng humihingi ng aming panalangin, ang mga pinangakuan namin ng panalangin, ang maasa sa programang ito para sa pagdarasal para sa kanila. Abay, niling po namin na talagang dampian nyo ng awa ng inyong ginhawa ang lahat ng mga nangangailangan nito. Lalong-lalo na yung mga may sakit, yung mga may karamdaman, may mga hinaharap na pagsubok at kahirapan. Yung pong nalulumbay, namimigatit, nangungulila dahil sa paghaon ng kanilang mga minamahal. Sana po'y maibsan ang kanilang pagdalamhati sa pamagitan ng inyong awa. Abba, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga tumutulong sa amin sa gawain namin ito sa Word Made Flesh Foundation. At yung pong nagnanais pang tumulong sa amin, abot-abot po sana ang pagpapalang para tingin nyo sa kanila bilang pagpapala ninyo. Abba, ginagawa po namin panalangin ito kasama ng aming inambirin, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Sana po'y kinalugdan nyo ito. Sana po'y nakapaghatid sa inyo ng galak, ng lakas ng kalooban, ng pag-asa, ng pagmamahal sa Diyos, sa kapwa, sa ating banal na salita ng Diyos. Sana po'y panalangin lagi ang Word Made Flesh, si Father Jun din po. At talagang magkita-kita tayo uli. At kung tutulungan kayo ng ating programa, sana makipag-isa po kayo sa amin. Nandiyan po yung aming Texel number, tapos po yung aming email address para ho mapuri natin ang Panginoon ng sama-sama. Hanggang po sa muli, shalom sa inyo lahat. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.